God or His hand. When He reaches down His hand for me. Oh, hallelujah, amen. Hallelujah. Dalay ko na tungbuhin nga Dios. San pa ini nga kabuntagon. Amen. Hallelujah. Salamat sa Ginoo bisan pa sa mga pagdayig, no? Mga pagkanta, paghalad og awit. Amen. Pagpasundayag megson sa gahom sa Dios diha sa atong mga kinabuhi. Amen. Uga karong nga kabuntagon megson atong ipadayon megson. Hallelujah. Uraga kung masayop megson mga ika-4 na ni nga Domingo or 5 ka Domingo na megson, no? Atong series megson. Hallelujah. The same title na ko megson, no? Atong title megson is the manifestation of Christ's life to His bride. Ang pagpadayag ni Kristo sa iyang kinabuhi diha sa iyang pangasaunon. Amen. Atong nilabay nga Domingo, nilabay pa nga Domingo ang atong subject megson, house of God. Amen. Ikaduha megson, the word that I speak, ingon si Apostol Pablo, ang pulong akong gilitip kaninyo kini wala og espiritu og kinabuhi. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Oga. Tung nilabay nga Miyerkules megson atong gisgutan megson ang pagtukod sa Dios megson sa panimalay pinaagi sa iyang binhi. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Nga ang pagpadayon sa iyang panimalay pinaagi gid megson sa kasal og sa gitawag megson o pag-produce og bag-o nga kinabuhi. Amen. O karon kabuntagon megson. Hallelujah. Praise the Lord. Itong isgutan megson. Amen. Manifestation of Christ's life in the bride. Atong subject megson, the house of God, the house of David, and the house of God. Ang panimalay ni David o ang panimalay sa Dios. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Abriyo na kita megson og kasulatan. 1 Peter chapter 2 verse 4 to 5. Nga kaniya manuol kamo nga sa gisalikway sa mga tao. Amen. Naghisgot megson og bato nga buhi. Nga gisalikway sa mga tao. Gisalikway sa mga tao apan sa Dios pinili og hamili. Verse 5, kamo usab ingon sa mga batong buhi. Ginatukod kamo nga usa ka balay nga espirituhanon. Usa ka pagkasaserdote nga balaan aron magahalad kamo sa mga halad nga espirituhanon nga nahamutan sa Dios pinaagi kang Kristo. Hallelujah. Ang Dios magapanalangin sa mga pulong magaampo ta. Langito na mga Dios tag-iyas sa mga butang sa makausapa. Lord, among ipaubos sa mong kagulingon diha sa mong balaanon nga presensya. Salamat Ginoong Dios nining tagon nga ikaw naghatod kanamo Ginoong Dios nining dapita. Hallelujah sa maura nga katuyuan nga amo ikaw nga makita pinaagi sa imong mga tinago nga mga butang diha sa imong mga pulong. Mao gayud kini ang kamatuoran nga ikaw nagaingon pinaagi sa propeta nga mao kini ang adlaw nga diin imong igapadayag ang kinatibuk-an nga tinago Ginoong Dios diha sa imong mga katawan. Og ang tinago nga mga butang mao kini Ginoong Dios ang makaang nga diin ang among mga pagtuo diha sa imong mga pulong. Tungod kay hallelujah nining ulahi nga mga adlaw aduna kay pinasahi nga mga katawhan. Nilain nga mga katawhan, piniling katawhan. Hallelujah, praise the Lord. Nga mahimong kabahin Ginoong Dios sa imong programa ug una sa wala pa matukod ang fundamentos kalibutan. Nga kabahin Ginoong Dios, hallelujah. Gikan pa sa ugat, hallelujah, ug sa mga bunga sa banay ni David ug hangtod Ginoong Dios niyang panahon karon. Nagapasundaya Ginoong Dios nga mao nga kinabuhi gikan pa sa panahon, hallelujah, ni Abraham hangtod sa panahon Ginoong Dios ug hangtod karon diin ikaw Ginoong Dios sumala sa imong pulong nagapadayon sa pagtukod sa imong panimalay. Hallelujah. Nga diin ikaw nagasaad ngadto kang David nga sa ulahing mga adlaw magatukod ako og panimalay nga diin pagahimayaon ko hangtod sa walay katapusan. Lord, hallelujah. As we are going to see the fulfillment of your prophecy, O God, hallelujah. Sadang nakita namo Ginoong Dios ang kamatuoran sa kapagatuman sa imong mga propesiya. Lord, kami nagapasalamat tungod kay dili kami, hallelujah, gawas ni ini nga mga plano. Dili kami hallelujah, dili kami Ginoong Dios nga kabahin sa Lord sa walay kabahin ini nga mga plano. Kundi Lord, kabahin ikaw o kabahin kami diha sa imong mga plano. Nga diin magatukod ikaw og panimalay Ginoong Dios ug imong pagahimayaon sa ulahing mga adlaw.
salamat, Lord, dining kabuntagon. Lord, ako nagaampo, Ginoong Dios, sumala sa gingon si mga apostol Pablo, nagaingon, ngay mong pulong, ngay mong gilito, kini adunay espiritu, og nagdala og kinabuhi. Lord, let this life, O God, ditugot, Ginoong Dios, sa kini nga klase nga kinabuhi, makita, Ginoong Dios, sa matag kinabuhi nga naa karon, Ginoong Dios. Hallelujah. Tungod kay mao kana ang imong katuyuan nga makita, Ginoong Dios, nga imong kinabuhi madayag na usab. Hallelujah. Nining bag-o nga puloy-anan. Hallelujah. Nga nin ikaw ang Dios nga dili makita apan pinaagi sa among mga kinabuhi. Madayag ikaw, Ginoong Dios, tungod kay it is the bride is going to be the manifestation of your very life, O God. Tungod diha sa imong pangasunon makita gayud ang imong kinabuhi. Dalaygon katapusan among ihatag diha kanimo nga pagpasalamat pinaagi sa imong bugtong anak Kristo Jesus nga among Dios ug manluluwas. Amen. Kalingkod na. Hallelujah. Kumusta mong tanan? Hallelujah. Praise God. Amen. Malipay ko kita to brother ato atong duha ka igsoon maigsoon no. Praise God nga nakabalik na pud maigsoon ubad kanato makig fellowship. Praise God ang Dios mga panalangin kaninyo. Hallelujah. Og ako lang balikan gamay maigsoon very short review maigsoon tong nilabay nga Domingo. Atong gisgutan maigsoon ang gisulod nato maigsoon ang hisgutanan sa usa ka iglesia. Amen. Atong hisgutan maigsoon si Tamar. Amen nga the very first Gentile woman maigsoon in the Bible nga nagtukod sa panimalay sa Dios. Ngano kayon man ta maigsoon nga nagtukod sa panimalay sa Dios tungod kay nasayt ta maigsoon nga ingon ang Dios maigsoon no amen iyang pagatukuron ang iyang panimalay dili maigsoon sa lain nga banay kundi gikan gayud sa banay ni David. Kung atong tanawon maigsoon, hallelujah, sa pagpanagna ni Jacob, mahitungod sa iyang anak nga si Judah, amen, ingon siya, hallelujah, ang gahom dili mo biya diha sa panimalay ni Judah tungod kay, amen, ang banay ni David gikan gayud diha sa banay ni Judah. That's why atong nakita maigsoon from Judah down to sa iyang anak maigsoon nga si Pares nga naminyo ko sa kahintil o gikan maigsoon kang Pares maigsoon naminyo sa maigsoon o hangtod nga nakaanak niabot ang kaliwatan maigsoon ni Naason. Kasi Naason was a captain from the tribe of Judah, and si Naason maigsoon nakaminyo ni Rahab, which is also a Gentile woman. Si Pares maigsoon nga anak maigsoon, amen, si Tamar maigsoon nga usa ka babae nga hintil nga napangasawa ni Judah, nakaanak ni Pares, o gikan ka Pares maigsoon niabot si Naason, o gikan ka Naason nakaasawa sa ni Rahab. Amen, praise God. O hangtod maigsoon si Naason nakaanak kang Salmon, o si Salmon maigsoon nanganak kang Boaz nga nangasawa kang Ruth, which is also a Gentile woman. Kung maigsoon, so from Judah through Boaz maigsoon, kamaluta maigsoon nga pagpanganak, amen, ni Tamar nga mao ang naminyuan ni Judah, ang ilang unang anak maigsoon mao si Pares. Amen, praise the Lord, amen. O kamulo maigsoon nga nagsimbolo ka maigsoon sa unang pag-abot ni Ginoong Kristo, the first coming of Jesus Christ. Amen. That's why in the first coming nakita nato ang usa ka babae nga hintil. Amen. Nga gipreserba niya iyang kinabuhi maigsoon nga wala gid natuguti maigsoon nga dili niya makuha maigsoon ang saad tungod kay adunay usa ka babae sama ni Tamar nga nakabalugid sa maigsoon nga kinahanglan makuha gid niya, and she's going to resurrect maigsoon kung unsang binigikan ka banay ni Judah. Kaya sa ito si Judah naminyo sa maigsoon nakaanak sa tulo ka mga anak apan amen puro kini maigsoon namatay ang duha ug wala misanay ang isa tungod kay kinigikan maigsoon sa dili kini maigsoon magtutuman sa pulong sa Dios kundi ingon ang Biblia in Genesis chapter 38 kini nga mga bata mga magsusupak sa pulong sa Dios. O gani kini gipatay sa Dios ato na nabasa maigsoon. Hallelujah, praise the Lord. I want you to establish, ay gusto na ko ibalik ta mo maigsoon because atong nesgutan maigsoon una si Pares, tama? Nesgutan nato maigsoon si Boaz to nilabing Domingo, tama? And this time maigsoon atong isgutan si David. Because we know there are three comings of Jesus Christ. The first coming was through Pares. The second coming was through Boaz because si Boaz nag-redeem ka nato o nag-purchase ka nato. Type to redemption plan of God. Type to Christ.
Amen. Hallelujah, praise God. Si Boaz Megson type na Megson kabalutan nga he's being typed to the second coming of Christ. He's the one Megson nga nagpadayag kanato giun sa taniya paglukat. Amen, to redeem and to claim kung unsa yang giredeem. In order Megson nga maklaim niya yang giredeem, iya kining giminyuan, tama? Hallelujah. That's why sa itong panahon karon, another Boaz greater than Boaz is here nga nagredeem kanato Megson ug magminyo kanato aron madawat nato Megson ang mga butang nga nawala kaniadto, then we are going to possess kung unsang nawala kaniadto. That's why ingon ang propeta sa Dios, si Elimelech is being tied to first Adam and Boaz is being tied to second Adam. Kung unsang nawala ni Elimelech, amen, gi-restore ni Boaz. Kung unsang nawala ni first Adam, gi-restore ni second Adam, is being tied to Christ. Hey church, that's why ingon Megson ang 1 Corinthians chapter 15, sa unang Adam, kitang tanan nangamatay. Apan sa ikaduhang Adam, kitang tanan nangabuhi. He's talking about the very life of Jesus Christ. That's why Megson, yung propeta says, there are three coming of Christ. The first coming is to redeem the bride. The second coming is to claim His bride. And the third coming is to reign with His bride. At the millennium, tulo ka pag-abot ni Kristo. Praise the Lord, hallelujah. So itong nesgutan, si Pares, si Tamar, si Boaz, karon Megson, adto ta Megson sa panimalay ni David, tungod kay ingon ang Dios Megson, pagatukuron ko ang akong mga balay gikan sa banay ni David. Mga ganito Megson nga, Pastor, kung maghis ko tag lineage, Pastor, dili man gid nato makita, Pastor, nga musubay kita dito sa linyada sa mga Hudiyo. Kay, amen, ang ilang pagkabinhi, by unod man, by flesh good. Tama? Pero bantayin nyo, Megson, kay si Jesus Christ, gikan sa banay ni David. Tama? That's why, ang Bible in the New Testament, nag-introduce og pagkatao pag-usab. Kaya kung sa unod, di kita, Megson, manunod sila. Kaya mga hintil ta. That's why, ang Diyos, Megson, in the New Testament, introduce us ang first doctrine ni Ginoong Kristo, kinahanglan, matao kita pag-usab. O sa nang matao kita pag-usab, Megson, makapili tao kinsa nga tumay mong yaman. O nga itong gipili nga mahan mao si Kristo Jesus. O si Kristo Jesus gikan sa banay ni David. That's why Megson sa diya gidawat mo si Kristo, automatically you are going to be a faith seed of Jesus Christ, to become a faith seed of Abraham. Manang uban Megson na mga pagtulunan, musulob sila unsay sunod-uban sa Hudiyo. Magsulay sila og sinultihan sa mga Hudiyo kay gusto nila makuha Megson ang pagka-Hudiyo. Pero it is same Paul na nagsulti, ang pagka-Hudiyo di lamang sa unod. To become a Jew, it is by Spirit. Mga Megson, kung may Megson nga mong Hospital Israel, kinahanglan makuha ni mong Espiritu sa Dios ni Kristo Jesus. Ngagikan mismo sa banay ni David. Hallelujah, praise God. Amen. So atong hisgutan kani karon Megson kay nagapadayon ta Megson nung ang pagtukod sa panimalay sa Dios. Amen. I want you to open your Bible, Megson. In the book of First Chronicles chapter 17. Medyo taas-taas tingin pagbasa Megson, no? Diri Megson namulong ang Dios ngadto kang David. Sa heading sa Bible in chapter 17 ingon diri Megson, First Chronicles, amen. Remember Megson, ingon ang propeta sa Dios, in order for you to understand the New Testament, you must go back to the shadows and types in the Bible. Aron masabot nimo ang Bagong Testamento, mubalik ka sa Daang Testamento. Aron masabot nimo ang Bagong Testamento, kinahanglan masabot nimo ang Bagong Testamento. Because these two Bible Megson, hallelujah, amen. Mao ni Megson ang atong pundasyon. Nakuha ni Megson? As God is building His temple, sa diyang ang Dios nagatukod siyang templo. Ingon sa Megson, hallelujah, amen. Hallelujah, in the book of Acts. Ingon Megson ang Dios, kitang tanan, kita natukod sa patukuranan sa mga apostolis, New Testament, o sa mga propeta, Old Testament, ang uluhang bato sa pamagaang mao si Ginoong Kristo. The headstone. Ang uluhang bato. Siya ang ulo. Sa lawas. Gingon ni Apostol Pablo. Kita ang yang lawas, siya ang ulo. Daso Megson tinuod lang, ang lawas ulay mabuhat. Gawas kung ipadayag kaniya kung unsa ang sulti kaniya pinagi sa yang ulo. Daso kita isip lawas si Ginoong Kristo.
Amen. O karon nadayag nato o naila nato nga si Kristo ang atong ulo. That's why kung unsa ang isulti ni Kristo, ang lawas magalihok sumala sa kung unsa ang isulti sa ulo. Because we believe that Christ is our head. He is the headstone. Amen. Siya ang ulo, tama? Siya po ang pundasyon. Kaya ang isgutan nato diri Megson ang pagtukod sa panimalay sa Dios. Siya ang pundasyon. Tama? Pag-abot ni Apostol Pablo yun sa I am the master builder. So pa yun master builder kabalugid sa Megson kung unsa pagtukod ang tama nga balay. Dili balay sa tao kundi ang panimalay sa Dios. Amen. Bisan pa gani si Pablo Megson musulti siya dili na kini ako ang nagpuyo karon kundi si Kristo na ang nagpuyo diri kanako. It is Christ that live in me. Amen. Siya ang master builder Megson. That's why sa diha nga gitukod niya ang panimalay sa Dios Megson, wala kini niya Megson gitukod Megson. Hallelujah sa una-una sa tao. Yun sa wala ako miabot diri dala ang pulong o kay balo sa tao. Ingon na Apostol Pablo kana. Miabot ako diri dala ang gahom ni Ginoong Hesukristo. Sa diha nagtukod Megson, hallelujah. That's why in the first pagtukod Megson sa Dios sa iyang panimalay, hallelujah. In the book of in the first church age mo ang Ephesians. Amen. Si Pablo ang pinakaunang mensahero. Ang unang mensahe Megson, faith. Kaya kinahanglan matukod Megson ang iglesia pinagi sa pagtuo. Amen. Sa stature of the perfect man Megson, una gid ang pagtuo. Ang katapusan, ang capstone mo ang gugma si Kristo na. Hallelujah. Sulod sa pito ka kapanahonan atong nakita, yung napapeta sa Dios, iyang ginatukod ang iyang iglesia. Hallelujah. Amen. Pero kinahanglan nakita na nato Megson kining pito ka kapanahonan atong panahon karon. Ato nakita nga kita ang iglesia nga gitukod sa Dios. Nganuman, tuod kay kana kining atong kinabuhi karon Megson, wala ni miabot niini ning panahon na because walay aksidente nga nahitabo sa atong mga kinabuhi. Walay aksidente nga nahitabo nganong nagsimba ka. Walay aksidente nga nahitabo nganong imong gituhuan ang pulong sa Dios. Bisan pa imong problema, imong balatian, walay aksidente sa tubangan sa Dios. Kaya ang tanan, gilaraw ng daan sa Dios. Hallelujah. Now, as we're going to read the Bible, amen, in the book of Chronicles chapter 17, ang heading ni Megson, ingon ni Megson, ang tinguha ni David sa pagtukod sa balay sa Ginoo. Ang dakong saad ni David. Hallelujah. Let's read the Bible. Ingon ni Megson, medyo taas-taas din nga pagbasa Megson, no? As we're going to read, amen, and I will discuss to you Megson. Ingon ni Megson, og nahitabo nga siya, nga si David, mipuyo sa iyang balay, nga si David mingon kang Nathan, ang manalagna. Amen? Kabalo ta Megson nga, si Nathan mauto ang propeta sa Dios sa gigamit niya itong panahon na. Nakuha niyo Megson? In the time of David, naapoy propeta. Hallelujah. Si Nathan Megson, ang manalagna. Aniya karon ako nagapuyo sa usa ka balay nga si Sidro, apan ang arka sa tugon ni Jehova nagapuyo sa ilalom sa mga kortina. So, samtang na malandong sa Megson, matayin nyo ha, samtang na malandong Megson si David, iyang gina-compare Megson ang balay nga iyang nabatunan, o iyang gitanaw Megson ang balay sa Dios. Amen? Kung inyong tanawon ba, nga iyang pamalandungan Megson nga, ako nagpuyo sa usa ka gwapo nga balay, usa ka balay nga si Dario. Kabalo ta Megson unsa ning si Dar Megson, a very special wood. Amen. Usa ka gwapo nga klase nga kahoy Megson, no? So kung makabalay ka niya nga klase nga balay Megson, the wood came from a cedar wood, dili na basta-basta Megson nga balay ang imong nabatunan. It becomes a royal house. Pero dito Megson, nakita ni David nga mura magnasay kaluoy Megson nga nahitabo Megson kaysa ako nagpuyo sa gwapo nga balay. Gipalibutan sa mga gwapo nga, siguro Megson nakita niya nga gwapo kay Megson ang iyang kahimtang, apan nakita niya Megson nga ang arka sa tugon, dito lang Megson, nagpuyo Megson sa kortina. Ilawom sa kortina, o ang kortina gigamit nga mao ang panit sa, gitawag Megson nga kandig, sipkot. So iyang i-compare Megson nga ang puyanan sa Dios o ang iyang panimalay. Nakuha niyo Megson? That's why ingon sa 7, aniya karon ako nagpuyo sa usa ka balay sa Sidro, apan ang arka sa tugon ni Jehova nagpuyo sa ilalom sa mga kortina. Naay comparison between sa iyang gipuy-an o sa gipuy-an ko sa Dios. Sa kahimatangan sa arka.
Because where the presence of the ark, there is also the presence of God. Kung asa ang presensya sa arka, nausap ang presensya sa Dios. Kamalutan Megson, nga kining arka nga akong iskutan, mao kining arka nga gikuha ni David Megson, gikan sa panimalay ni Abinadab, sa ikapito ka adlaw, o gani na naghugyo ang tibok Israel tungod kay nakita nila ang pagbalik sa arka, sa ikapito ka bulan sa panahon sa tingani. Tipos tong panahon, that's why nakaabot o adunay revival ang Israel nga naman. Nakita nato nga ang mensahe sa tong panahon miabot. O ang mensahe uban ni Kristo kay si Kristo mao ang mensahe sa tong panahon. That's why ang revival miabot sa diyang naabot ang mensahe. Sa naabot ang mensahe sa ikapito nga bulan in the seventh church. Laodicea nga panahonan sa panahon sa ting-ani, harvest time. Mao po nang panahon nagikuha ni David Megson ng arka sa tugon. Dito sa panimalay ni Abinadab, dala niya Megson ngadto sa Israel na naghugyo ang tibok Israel nga naman. Kaya ang revival sa Israel kung naana ang presensya sa arka. That's why ang revival sa tinuod nga iglesia karon sa dihang miabot ang presensya sa mensahe. Karon sa diabot ang mensahe. Sa ikapito nga adlaw ini atong panahon karon. Sa panahon sa ting-ani. You can read that Megson. Walay sulagma nga nitabo mausad sa panahon ni David. Amen. That's why nakaduna tay revival karon. Nini ikapito nga kapanahonan sa panahon sa ting-ani. Kinasayta nga ang presensya sa arka, mao pud ang presensya sa Dios. Hey church, hallelujah, amen. Ato na nang naisgutan. Amen. Ingon sa Megson verse 2. Og si Nathan miingon kang David, buhata ang tanan nga naa sa imong kasing-kasing kay ang Dios nagauban kanimo. Amen. Hallelujah, praise the Lord. So ang propeta sa Ginoo, amen, nag-advise kanina Megson nga buhata ang tanan tungod kay ang Dios uban kanimo. Verse 3. Og nahitabo sa maong gabi nga ang pulong sa Dios midangat kang Nathan nga nag-ingon. Tanaw niyo Megson, wala gid mausab Megson ang una-una sa Dios. Si David ang nagplano Megson nga magtukod sa panimalay sa Dios, pero ang Dios Megson wala mi diretsong istorya ngadto kang David. Ang gihimo mi istorya sa direkta ngadto sa iyang propeta ug iyang propeta mao ay namulong ngadto sa iyang anak nga si David. See? Wala niyo na usab Megson kay ang Dios moagi gyud Megson og propeta. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Walay masalitdan ang tanang istorya ni David apan sa dihang mamulong na ang Dios, dili siya mudiretso kang David, mudiretso sa kang Nathan, and Nathan will going to be the mouthpiece of God to David. Hallelujah. Praise the Lord. Yun sa Megson, matayin niyo, verse 3. Og nahitabo nga maong gabi ang mga pulong sa Dios midangat kang Nathan og nagaingon. Lakaw og suginli si David nga akong alagad. Kini mao ang giingon ni Jehova. Dili ka magtukod og balay alang kanako nga akong puyan. Tara Megson, hallelujah, praise the Lord. Walay malilong Megson sa hula-hula sa Dios tungod kay si David nagunahuna Megson nga tukuron niya ang balay sa Dios. Tama? Pero Megson, this is the time nga mamulong Megson ang Dios pinagi kang Nathan nga si Nathan magsulti kang David nga David, gikan sa banay ni Huda. Nag-ingon ang Dios nga dili gid nimo sa himuan, pwede himuan og balay. Hallelujah, praise God. Amen. Yun sa Megson. Yun sa dili ka magtukod og balay alang kanako nga akong puyan. So totally opposite Megson ang unahuna sa Dios ngadto sa kung kiunsa ang ginahuna ni David. Amen. Daghan karon Megson, hallelujah, nga nagunahuna Megson nga tukuran nila ang Dios Megson og balay. Pero sultihan nyo kamo Megson nga dili gyud nila matukuran ang Dios og balay. That's why there are many denominations today, there are many churches today that they are establishing and creating, nagahimo sila Megson nga may nalang Megson nga kini nga akong simbahan, kini among gitukod nga iglesia, mao ni ang mahimo namong gi-introduce sa Dios nga diin kapuy-an og mahimo niyang panimalay. Amen. Hangtod karon walay bisan kinsa nga tao nga makabuhat og panimalay sa Dios. Amen. Ato basahon na Megson, hallelujah, praise the Lord. Ngano man dili gid pwede buhatan og panimalay ang Dios. Musan mo, kanta Megson, balikan nato ni. In the book of Psalms chapter 127 verse 1, ingon ang Dios Megson. Salmo 127:1, ingon Megson ang Dios diri Megson. Except the Lord build the house, thy labor in vain that build it. Bisag unsa nga klase nga balay nga imong buhaton, kun dili ang Dios ang maghimo sa maong balay, ang tanan nimo nga paghago makawang lamang. That's why no person can build a house of God.
Apan ato nakita karon maigsoon by different denomination, organization. They are trying to build the house of God. Sila mismo magtukod sa panimalay sa Dios. O ilang tukuron kini pinaagi silang kaugalingon nga konsepto. Tukuron nila kini pinaagi silang kaugalingon nga una-una. Amen. Butangan nila kini maigsoon og mga butang nga diin. Sila maigsoon ang nagbutang ni dili humanas. Pero can you remember? Sa diha maigsoon nga nagpabuhat ang Dios og panimalay ngadto kang Moses. Naabay kang Moses maigsoon bisag isa dito maigsoon. Walay bisag isa kang Moses. Ang tanan nga gibuhat ni Moses nakapattern ng daan kung unsa ang gipakita sa Dios ngadto kang Moses. That's why maigsoon kung kita maigsoon ang buhi nga panimalay sa Dios karon, walay bisan unsa maigsoon nga imong mabutang ning balaya aron imong ma-appreciate ang Dios. Kinahanglan masabot nimo unsa ang mga butang nga gusto nga ibutang sa Dios kanang panimalaya aron makita nga kana balay sa Dios. Daghan mga iglesia karon maigsoon nga mga sulay maigsoon nga gusto nila maigsoon tukuron ang mga panimalay sa Dios apan maigsoon kasupak maigsoon ug dili ka mubuton sa Dios ang mo na yung di ingon ng Dios maigsoon o dili ka gawas ko ng Dios ang maghimo sa mong balay ang imong tanan nga mga paghago mahimong kawang. That is the Bible. Psalms 127 verse 1. Except the Lord build the house, thy labor in vain that build it. Hallelujah. Praise the Lord. Yung padre Migson, except the Lord keep that city, the watchman waketh but in vain. Gawas ko ng Dios dili maglantaw na ng mga sudara bisan pag magmata ang panimalay sa usa ka magbalantay. Kanang tanan mahimong kawang. Hallelujah. Yung sa Migson, verse 1, gawas nga si Jehovah ang magtukod sa balay, kawang lamang ang kahago ni adtong mga nagatukod niini. See? Gusto lang na ko Migson i-establish ka ninyo Migson, hallelujah, nga ang Dios consistent Migson sa iyang una-una. Balik ta Migson, verse 5. Kay wala ako magpuyo sa usa ka balay sukad sa adlaw nga gidala ko ang Israel. Now, ang Dios Migson, He is revealing, amen, ang iyang una-una, pinaagi siyang propeta, kang Nathan, nga iyang isulti ngadto kang David. Yan sa Migson, ibalikan ni Migson, hangtod ni ining adlaw, apan ako magbalin-balin gikan sa usa ka balong-balong ngadto sa usa ka balong-balong o gikan sa usa ka tabernakulo ngadto sa usa. Verse 6. Sa tanan nga dapit diin ako naglakaw uban sa tibok Israel, namulong ba ako? Nangutana siya, namulong ba ako sa usa ka pulong bisan kinsa nga maghukom sa Israel? He's talking about, amen, because ang Israel Migson, gi-establish na Migson in the book of Judges, nga ang naguna nini mga maghuhukom. In the book of Judges, Migson, hallelujah, itong makitan Migson, no? Hallelujah, praise the Lord. Ingon sa diri, bisan kinsa nga maghukom sa Israel, nga akong gisugo, nga maoy magbalantay sa akong katawhan, tara Migson, nga nagaingon, nga nung wala ako ninyo buhati sa usa ka balay nga sidro. In short, and many times Migson nga ang Dios sa Israel, sa diyang iyang ipagawa sila Migson sa Ehipto, nakikuban sila sa Dios Migson, hallelujah. Wala bisan unsa nga pulong nga nadungog Migson ngadto sa katawan sa Israel bisan pa sa ilang mga magbalantay nga ang Dios nagdiman nga buhatan siya og panimalay. Instead Migson gina-reveal sa Dios Migson nga wala gid siya nagtinguha nga ang tao maghimo sa iya og panimalay. This is the very thought Migson of God. Nga iyang gi-reveal Migson ngadto kang David pinaagi sa iyang propeta nga si Nathan. Di ba Migson sa itong panahon karon Migson, mauna ang the same thought Migson sa mensahe sa itong panahon karon? Nga ipadalag sa Dios ang iyang una-una, pinaagi siyang propeta nga nakikistorya diha kanimo. Nga dili nimo pwede tukuron ang panimalay sa Dios sa imong kaugalingon nga paningkamot. Kay kung ikaw ang maningkamot sa imong kaugalingon nga tukuron nimo ang panimalay sa Dios, kanang tanan imong paghago makawang kana. That's why ingon sa dili tanan magasulti kanako Ginoo maluwas. That's why ang Bible in the New Testament yung sa kawang lamang ang ilang pagsimba kanako, sanglit sa ilang pagpanudlo. They are teaching. In their teaching, sa ilang pagpanudlo, ila lamang ipagadotrina ang kalagdaan himo-himog tao. Because God has His own plan. That's why ang Bible is your thoughts are not my thoughts. Yung sa akin yung una-una, dili na ako una-una. Your ways are not my ways. That is in the book of Isaiah. Ang inyong dalan, dili akong dalan.
Heaven are higher than earth. Sa ang langit, layo na kay sa yuta. He's talking about the thought of God and the thought of man. The ways of God and the ways of man. Ang kahimtang sa tao, kahimtang sa Diyos. Nakuha niyo Megson? Hallelujah, praise God. Yan sa Dream Megson. Iyon Dream Megson, verse 6. Sa tanang mga dapit din, naglakaw ako. Verse 7, ingon sa. Nangutan na sa Megson, nganong wala ninyo ako buhati sa usa ka balay nga sidro? Question mark. 7, tanawin Megson. Busa karon kini mao ang ipamulong mo sa akong alagad nga si David. Kini mao ang giingon ni Jehova sa mga panon. Gikuha ko ikaw gikan sa sibsibanan, gikan sa pagsunod sa mga karnero, aron ikaw mahimong prinsipe sa akong katawhan sa Israel. Natanahan niyo Megson, in verse 7, hallelujah, praise the Lord. In verse 7, atong makita Megson, now God is opening. Ang Diyos Megson, nasayod sa kung unsa ang iyang gihimo sa kinabuhi ni David. Nakuha ba niyo Megson? Sa diyang niyon sa Megson, busa karon kini mao ang pamulong mo sa akong alagad nga si David. Right now, it is the prophet ang propeta magsulti ngadto kang David nga mao ni ang isultin mo kang David. Unsa yang isulti kang David? Gibalikan Megson sa Dios kung kinsa si David sa iyang pagsugod. Asa siya una nakita sa Dios. Unsa ang ibuhat sa Dios sa iyang kinabuhi ug asa siya dalon sa Dios. Nakuha niyo Megson? The same sa itong panahon karon Megson that there is a message from the prophet of God, tama? Na ipakita ka nato by the opening of the word, by the opening of the seal, kung asa tagikan Megson, tama? Tama? Ipakita ka nato Megson ang atong mga sayop, ang atong mga kalapasan. Asa ta Megson nagkulang diya sa Dios, apan pinaayo sa niyang mensahe kung giun sa tanya paghawas Megson o asa tagikan niya nakita, gipakita pud niya kanato Megson kung asa ta niya dalon. Meaning, Megson, in verse 7, we can see right now that God is opening the predestination of David. Muto ba mo ni Megson? Niining panahon ang Diyos nag-aabli sa predestinasyon. What do you mean by predestination? Ang Diyos na said, God is omnipotent. He is omniscient. Pasawot Megson, walay nalilong kaniya. Ang tanan nga nahitabo sa kinabuhi ni David, nasayod ang Diyos. Amen. This verse Megson is God by His prophet proclaiming the predestination of David. Kaya kabalo ta Megson nga ang Dios Megson adunay predestinado nga mga katawhan. Amen. Mabasa nato na Megson in the Bible, daghang mga Bible Megson to amen nga i-promote ka na Megson nga mapamatudan nato Megson. In Romans chapter 8 verse 29 ayon sa Megson kay kadtong mga giilan niyang daan gipili usab niya nga daan. I-quote nga Bible Megson, Romans chapter 8 verse 29. Insa kay kadtong mga giilan niyang daan, gipili usab niya nga daan. Aron may sama sa dagway sa iyang anak. Kinsa ning anak kay masama? Sama sa dagway ni Ginoong Kristo. To be conformed in the image of God. Aron siya mahimong panganay sa daghan ni Megson. Romans 8:30. Og ang iyang mga gipili nga daan. This is the Bible. Amen. Because we know walay aksidente nga nahitabo sa kinabuhi ni David. Kabalo ba mo na ni Megson? Walay aksidente nga nahitabo sa inyong kinabuhi. Walay aksidente nga nung idawat ni mong mensahe. Walay aksidente nga nung nangalagad ka sa Dios. It all comes by predestination. That's why, ang Dios isa, o ang iyang mga gipili nga daan, dili na malubag ni Megson, kay ang Dios na gipili nga daan. Ang tanang gipili nga daan, kini sila gitawag ni usab niya, kabahin ka sa iyang pinili, that's why tawgon ka. You are being called. Called. Tawgon ka. Amen. O sa diya nga tawgon ko ka sa Dios, di lang gitawgon ka niya. Uman nga ka pinili tawgon ka niya. Ikaduha Megson sa iyang pagtawag ka nimo, o usab ang iyang mga gitawag, sa diyang gitawag ka niya, kini sila gipakamatarong usab niya. Tara? Gikan Megson sa iyang pagpili ka nimo, tawgon ka niya. Kay kabahin ka man siyang tinawag, iya kang igamatarong. Adunay justification. Human Megson kay ikaw man niyang itawag, iyang gipili, iyang ipakamatarong. That's why yung ng Bible, the same, yun siya. Amen. For moreover, whom He did predestinate, them He also called, and whom He called, them He also justified, iyang imatarong,
ug kadtong iyang gimatarong iya usab nga gihimaya. Now, I would like you to see, kung ako makita ninyo karon maigsoon in the very life of David, nga kung unsa maigsoon ang pag-deal sa Dios kato kang David, mao usab ang pag-deal sa Dios sa itong mga kinabuhi maigsoon. Kasi si David maigsoon wala aksidente sa una-una sa Dios. Amen. That's why maigsoon sa diha maigsoon nga kung hinumdum mo maigsoon sa panahon nga ang Dios nangita na maigsoon og hari. Si Samuel maigsoon, ni Dool maigsoon, nangita sa mga anak ni Jesse, tama? Midool maigsoon si David, maigsoon sa pinapanganay ng anak ni Jesse. Ingon ang Dios, di na mao. Nangita na po sa kaduha. Ingon ang Dios, di na mao. O, ingon ang propeta sa Dios, gikan maigsoon sa kinamagwangan, nga igsoon ni David, kay si David maigsoon ang katapusan nga anak ni Jesse, ikawalo nga anak ni Jesse. Gikan sa 1, 2, 3, 4, 5, 6, pag-utog city, mudool si Samuel maigsoon, aron niyang dihugan, kaya abi nagmahimo ng hari. Isa akin ni, dakog lawas, formado. Mudool na Samuel maigsoon, ingon ng Dios, dili na mao. Hangtod nga ang katapusan, ikapito, ingon na si Samuel, kinsa man day ang kuno nga, kini puro man ni mga harianon tanan. Amen, hallelujah, praise the Lord. Kabaluta, si David sinalikway sa mga igsoon. You know that David is being rejected by his brother. Si David maigsoon, gina-irok siya sa mga igsoon. Gani sa panahon nga makigubat maigsoon sa usa ka banggitan nga gitawag si Gulayat. Higanti. Ang iyang mga igsoon, mga sundalo, tama? You know the Bible, right? Niabot sa dito, gibadlong sa mga igsoon. Ganun naman ka diri. Pauli dito. Dili ni lugar diri sa dula-dulaanan. Wala diri mo mga karnero, balik dito, bantayin mo mga karnero. Kay lugar ni sa mga sundalo, mga maisog ka tao. See? Amen. Pero maigsoon, ang Diyos wala magtanaw maigsoon kung unsa ang nakita sa tao kang David. God is looking for His predestination. Ang Diyos nagtanaw maigsoon, nga kung saya maigsoon, si David magbalantay og karnero, si David usa ka gamay nga tao, but God is looking for David as a king of Israel. Muna maigsoon, dili nagamatter kung unsa ang ginatanaw sa tao. Dili nagamatter maigsoon kung unsa yung opinion sa tao diya sa imong kinabuhi. What really matters is what is the opinion of God? What is the thought of God to your life? Walay afterthought maigsoon sa una sa Dios. Walay natsambahan lang ba nung niabot ka? There is no afterthought maigsoon sa una sa Dios. Wala aksidente nga nitabo nining mensahe. Ang tanan predestinado. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. That's why ingon sa maigsoon, ang tanan nga iyang ipili ng daan, iyang gimatarong, ang tanan iyang gimatarong, iyang gihimaya. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Ephesians chapter 1 verse 5, having predestined unto us the adoption of children by Jesus Christ to Himself. Ephesians chapter 1 verse 11, in whom you have obtained an inheritance, being predestinated according to the purpose of Him who worketh all things after the counsel of His own will. Amen? Diha, usab kanimo kita, nga usa ka kabilin, gipili kitang daan. Pero ang uban maigsoon ingon nga, lain man ang word nga gipili ng daan, pastor, kay naay gipinalabi ang Dios. Kay naay sa gipiling daan. Ang pagpili sa Dios by foreknowledge. Nakapili sa nimong daan to kinasayod siyang daan kung unsa ang imong desisyon sa imong kinabuhi. Hallelujah, praise God. Hallelujah. Nabalik ta maigsoon. Gikuha ko ikaw gikan sa sibsibanan, tanawa ha? Gikuha ko ikaw gikan sa sibsibanan sa pagsunod sa mga karniro, gikan sa paghimong si David usa ka magbalantay. Tanawa imson. Aron ikaw mahimong prinsipe sa akong katawhan nga Israel. Tanawa maigsoon, tanawa. Unsa gipakita maigsoon? Gikan sa pagkamagbalantay karnero ngadto sa pagka prinsipe sa Israel. Mo na ang journey ni David maigsoon, nagsugod sa maigsoon sa kamagbalantay. Pero Adam ha maigsoon nga mahimo sang hari sa Israel. Pero ang Dios nasayod maigsoon sa una-una. Ang Dios nakaila kay David nga naman. Ang Dios kay ang tanan niyang gitawag iya na daang gimatarong. Ang tanan niyang gimatarong iya na usab nga gibalaan. Hallelujah, praise the Lord. Siya nagbalay maigsoon sa kinabuhi ni David. Verse 8, og ako naguban kanimo bisan diin ikaw mahiadto. See? Ang Dios di ay usahay maigsoon, di nato mabantayan maigsoon nganong niabutan niini. Nganong maigsoon nga natay mga problema maigsoon ato gihapon nasugubang. Usahay unaw-unaw nato maigsoon nga dakay unaw-unaw maigsoon nga niadto. Pero kung buto unaw-unaw ni maigsoon, kung wala ang Dios dili gyud nimo masulbad. Kung wala ang Dios maigsoon, dili gyud nimo maarang.
Kung wala ang Dios, wala na on time mo migson imong ginhawa karon. Nganuman tungod kay ang tanan natong mga lihok wala aksidente sa tubangan sa Dios. Muna ingon sa migson, sa tanan nimo tanaway ang Dios migson. Amen. Yun sa og nag-uban kanimo bisan diin ikaw mahiadto. Og nagputol sa tanan mong mga kaaway gikan sa atubangan. So dili may mo mga magmadaugon si David sa mga kipig-away kung wala ang Dios migson kay uban kaniya. Hallelujah. O himoon ko ikaw nga bantugan sama sa ngalan sa mga dagko nga tao nga anaa sa yuta. So ang Dios megson ang nagbalay sa kinabuhi-daan ni David. Verse 9. Og ako magatudlo sa usa ka dapit alang sa akong katawhan nga Israel og magapahimutan kanila aron sila magapuyo sa ilang kaugalingong dapit og dili na pagalihukon ni magausik pa kanila sa mga anak nga dautan ingon sa una. Verse 10. Og ingon nga sukat sa adlaw nga ako nagsugo nga sa mga maghukom nga anha sa ibabaw sa akong katawhan nga Israel og pagdag-on ko ang tanan mong mga kaaway. Labot pa suginlan ko ikaw nga si Jehovah. Tanaw diri migson in verse 11 and verse 10. Labot pa suginlan ko ikaw nga si Jehovah magatukod alang kanimo og usa ka balay. Diri migson in verse 10, in verse 1, si David nagunahuna nga tukuran niya og balay ang Dios. Nakuha ninyo migson? Pero in verse 10, kung atong matanahon, it is now God is revealing to David that God will build a house for David. Dili si David ang maghimo og balay sa Dios, kundi ang Dios ang maghimo og balay para ka David. Hey church. Hallelujah. Bantayan niya duha ka butang nga itong bantayan. Si David nagtinguha nga buhatan niya balay ang Dios. Pero karon ingon ng Dios kan David, dili pidi ko nimo buhatan og balay. Kay ngon siya diri migson ang tanan nga kung ang tawo ang maghimo sa panimalay ang tanan kawang nilang mapagago. Karon gireveal sa Dios katong David nga ikaw nagplano nga buhatan ko nimo og balay, karon isulti sa Dios nga ako ang magbuhat og balay para kanimo. Mantayin niyo migson na kay diri ta migson. Hallelujah. Because ang atong subject migson David's house and the Lord's house. Unsay kan migson nga ang panimalay ni David o ang panimalay sa Dios. Tanaw verse 10. Labot pa suginlan ko ikaw nga si Jehovah magatukod alang kanimo og usa ka balay. Verse 11. Og mahitabo sa diha nga ang imong adlaw matuman nga ikaw kinahanglan moadto sa pagtipon uban sa imong mga amahan. Tanawa? This is a prophecy. And it shall come to pass when the days be expired. Nagiskot mi migson nga mahuman ang panahon or mawala migson si David sa kalibutan. That thou must go to be with thy fathers. Nagisgot sa migson nga dili ka makahimo ka na kog balay, pero ako ang maghimo nimog balay. Pero kining balay nga akong himuon, bisan ikaw mawala na, moabot ang panahon nga gikan sa imong mga kanununuan, from Abraham, from Isaac, from Jacob, hantod sa imong mga kaliwatan, magkita mo ni ining maong balaya. Hey church, tanaw niya ha? Oh, tanaw niyo migson in English. It shall come to pass when thy days be expired. Nagisgot migson kay mamatay. Ang nagisgot migson nga mahuman ang kinabuhi ni David. Namatay ba si David? Pero ang saad sa Dios, nining mong balay nga buhaton niya para kang David, ingon sa when the days be expired, that thou must go to be with thy fathers. Nga ikaw magig-uban sa imong mga amahan. That I will raise up thy seed, dili seeds. God is talking about the resurrection. Mabanaw pa maigsoon, mamatay tuod si David, pero naapay mga musunod niya nga mga anak. Dili mga bini, kung dili bini singular, thy seed, singular, dili seeds. Thy seed, dingon sa maigsoon, that I will raise up thy seed. Kung sa itong subject itong Merkulis maigsoon, hallelujah, ang Diyos maigsoon, amen, mamatay man tuod maigsoon ang matag kaliwatan pero naagyon na maigsoon nga kinabuhi nga magikan maigsoon sa maura nga kaliwatan. Hallelujah, yun sa maigsoon. And that I will raise up thy seed after thee, which shall be of thy sons, sa iyang mga anak, and I will establish his kingdom. Nawa maigsoon, diri ta maigsoon manukad maigsoon ining 11. Kay 11 ha?
Si David nagplano nga tukuran niyang balay ang Dios, pero ang Dios yung sa ako'y magtukod sa balay. Himabutang panahon, mamatay ka, mawala ka, makikuban na kasi mong mga amahan, o kini mong balaya nga akong pagatukuron, pinaagi sa imong mga anak. Hallelujah, praise the Lord. And I will establish His kingdom. O kini mong migson sa akong pagatukuron, o ako magaligoon sa iyang gingharian. Karon naghistorya migson, mo ningon siya nga, wala day katukod si David o kanang panimalay, bantog ra diay nga ang makatukod sa panimalay sa Dios si Solomon na. Pero actually migson, ang gitukod migson ni Solomon nga panimalay, nawala gyapon to. Nabungkag gyapon to. Di ba nakatukod man si Solomon? Si David na nakakuha sa plano, duha ka migson katawo migson in the Bible, migson nakakita sa plano sa panimalay sa Dios. Una si Moses, ikaduha si David. Si David nakakuha ang pattern pero wag siya nakatukod sa panimalay sa Dios. It was Solomon who built the house of God. Pero katong panimalay nga natukod ni Solomon migson, nabungkag ra gyapon to. Pero kining isaat sa Dios migson nga panimalay nga iyang pagkatukuron, gikan sa bani ni David, dili na gyud matumpag. This is the kind of kingdom that cannot be moved. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Hallelujah. Are you with me? Napa mo diha? Balik na sa Bible. Okay, Bible lang mo. And I will establish His kingdom. Verse 12. He shall build me an house. Tanong yung Megson, ang tanong niyo ang word na gigamit Megson. Nagingon siya, dili na I will build. Magtukod ng Diyos og balay, pero yun siya, He will build. Nagtudlo na sa Megson nga, kinsa ang mutukod. Nakuha ba niyo, hey church, hallelujah, I want you to understand this. Ganiha yun sa, ako magtukod og panimalay ni David. Pero pag-abot na din sa nga, siya magtukod. He is now pointing nga naanay magtukod Megson sa balay. He shall build me an house, and I will establish His throne forever. Usa ka panimalay, nga diin, yun sa Megson nga, may isar ang iyang trono sa walay katapusan. Remember, this is not a material house. Because si David nagunaw Megson og material nga panimalay. Pero ang Dios Megson nagunaw usa ka panimalay nga dili magtumpag. Kaya once kung ang tao magtukod sa balay, matumpag yun kini. Nasuwa tayo makita, Megson, nga ang Diyos nagtukod og natural nga panimalay. Amen. This is a spiritual house, katong tanahon. Pero karon yun sa He, na nasa gitudlo, Megson, yung magtukod sa iyong panimalay. Pero yun sa ganiha, ang magtukod sa iyong panimalay, gikan naghihapon sa mga anak ni David. Pero he's talking about a future. Hallelujah, praise the Lord. Di na lang tamo libugon Megson, kining gitudlo nga panimalay nga magtukod sa iyong panimalay mao si Kristo Jesus. Kasi si Kristo Jesus gikan sa bani ni David. Kining hingay ang giingon Megson mo na ni si Kristo. Nga mao'y magtukod sa iyang panimalay nga gitawag Megson nga, I will establish His throne, iyang gingarian. Yung Megson, ako magapaligon sa iyang trono sa walay katapusan. Verse 13. Tanayon sa, ako mahimo nga iyang amahan, og siya mahimo nga akong anak, nga lalaki og dili na pagakuhaon ang akong mahigugmaong kalulot gikan kaniya. Ingon nga gikuha ko gikan kaniya ang nahauna kanimo. Kini Megson 13 Megson, iyang gisgutan Megson nga unsa nga klase nga panggamahanan ang iyang gihatag. Ingon siya, his father and he shall be my son and I will not take my mercy away from him. Kining maong anak o kining kaliwatan ni David nga magtukod sa panimalay sa Dios, yun sa dili na gyud nako kuhaan kini siya og gingharian. Dili na gyud siya kuhaan og gahom. Dili pareha katong nag-una kanimo. Kinsa nag-una kaniya? Si Saul. Kinumdum ni Saul? Nakinumdum ni Saul? Amen. Tungod kay si Saul midako ang iyang ulo, mibiya na sa Megson sa una-una sa Dios. Tama? Di ba gipabalik sa Megson, gipakaon sa sagbot. Hallelujah, gikuha sa Dios Megson. Amen. Ang gahom sa Dios nagihatag nato kang Saul. Pero yun siya, kining mo abutay, dili na pwede. Di na mahitabo ang nitabo kang Saul niining mo abutay. Nakuha ni Megson, hallelujah, praise God. Yun siya, I will not take mercy away from him as I took past tense, took it from him that was before thee. Before na kinahimong hari sa David, kinsay una niya?
Si Saul. So kining musunuray yun sa dili na mahitabo ang nahitabo pagka Saul niining moabutay. Oh, hallelujah, praise the Lord. 14, but I will settle him in mine house. Kung dili ako siyang ipahimutang kaniya sa akong balay o sa akong gingharian sa walay katapusan. Balay o gingharian nga, walay katapusan. Hallelujah. O ang iyang trono, magalig-on sa walay katapusan and shall be established forevermore. Verse 15. According to all these words and according to all his vision, so did Nathan speak unto David. Tanaw maigsoon, ang tanan nga nahibalaan ni David, ang tanan maigsoon nga nasabta ni David, gikan maigsoon sa pagpamulong kaniya sa maong propeta. Now, karon maigsoon, as I am looking, gibalik na to maigsoon, ang kinabuhi ni David. Wala ba ninyo nakita maigsoon nga maurang nga mensahe ang ipadayag sa inyong kinabuhi usab? Amen? Nga kaniadto maigsoon, nagsulay ta maigsoon sa pagtukod sa panimalay sa Dios sa atong kagalingon maigsoon nga tinguha. Hangtod nga miabot ang propeta sa Dios ug nagsulti kanato nga dili nato pinitukuran o panimalay ang Dios. Kung dili ang Dios adunay giandam nga panimalay. O katong maong panimalay sa Dios, walay lain makasunod dito gawas sa iyang pamilya sa Dios o kabahin sa Dios. In the house of God, kabahin dito maigsoon ang pamilya sa Dios. Muna maigsoon, dili ta pwede maigsoon nga to become as sons and daughters of God. Amen. Mahimong anak sa Dios maigsoon, dili maigsoon nga murag mo join lang ka. Gikan sa pamilya nga Eli, wala ko nang hangyo kang Mama Merla o ka Papa Carlos nga, pwede ka mo duol sa inyo ha, o tawgo na lang ko ninyong anak, aron mahimo kong Eli. No. To become part of the family, you must be born into that family. Para mahimo kang kabahin na ng pamilya, ha, kinahanglan matao ka na ng pamilya. Wala gihangyo ni Tutong Maigsoon, si Brad Romeo, Sister Luz Maigsoon, nga mo hangyo si Tutong Maigsoon nga mahimo silang anak lang duha. Dalon niya ang apelido nga Kapitola tungod kay nataw siya gikan sa panimalay nga Kapitola. Kita usab Maigsoon dili ta pwede Maigsoon nga mingon nga anak man ko sa Ginoo. And you are going to join yourself by imong isunod imong pagalingon Maigsoon dito sa panimalay sa Dios by joining. No. You cannot join the family of God. Dili ta pwede Maigsoon nga mag-apil-apil sa panimalay sa Dios. Kaya nga ng Biblia, we must be born in it. Kinahanglan matao ta niya na. That's why ang Dios nagsulti, we must be born again. That's why the first doctrine of Jesus Christ is kinahanglan matao kita pag-usab. Usa ka klase nga pagkatao nga makapili tao kinsa nga atong amahan. Sa una natong pagkatao di kita makapili kinsa atong amahan. Pero niining ikaduha nga pagkatao makapili. Ug sa dayang imong pilion maigsoon si Kristo Jesus, mahimo ka nang maigsoon kabahin maigsoon sa banay ug binhi ni David. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Let's continue reading the Bible, Maigsoon. Verse 16. And David came and sat before the Lord and said, Whom am I? Dito Maigsoon, tanaw Maigsoon. Nining panahon na, diri na Maigsoon ang nanay kausaban Maigsoon sa hunahuna ni David. Gikan sa iyang plano nga tukuran niya ang Dios Maigsoon. Karon nakita na niya Maigsoon nga ang Dios na nanay plano sa iyang kinabuhi nga si David tukuran na og panimalay sa Dios. Diri Maigsoon makita na nimo Maigsoon nga aduna nay bag-o nga panglantaw si David. Kasi nga iyan ang ipaubos sa kagalingon sa kinsa man ko. Unya si David nga hari misulod og nag-ingon atubangan ni Jehova og siya mingon kinsa ba ako o Jehova nga Dios? Og unsa ang akong balay nga ikaw nagdala kanako sa ingon nga kahintang. In short, Maigsoon, kung tanawon mo Maigsoon ang kalapasan ni David. Amen. Hallelujah. Ang pagkapildi ni David Maigsoon sa iyang tawhanon, sa iyang unod-nun Maigsoon nga kasaypanan. Nakuha niyo Maigsoon? Ang iyang pagpapatay Maigsoon sa iyang pursuso, sa iyang suod nga higala Maigsoon nga nagdepensa sa iyang trono. Hinumdum mo Maigsoon katong asawa ni Batseba? Dili biya to Maigsoon trader niya. Usa ka tarong na tao Maigsoon. Amen. Sulit kay Maigsoon nga nag-alagad kay David aron proteksyonan ang gingarihan ni David. Pero unsay gihimo ni David? Bisag wala na gira? Amen.
Amen? Pwede naman unta kayo, official man to siya. Pwede naman unta maigsoon nga. Iya lang ipalayo, maigsoon o magmangulo lang. Kaya katuyuan ni David, ilugo niya yung asawa, yung isugo, ikaw ang muuna sa gira. In short, maigsoon, kulang na lang inon yung tao magpakamatay ka aron makuha na ko yung asawa. Kung tanaw na ito maigsoon, ang kinabuhi ni David, siyang pagpakasala, sayang, amen, sa mga butang maigsoon ngayang kasaypanan. That's why maigsoon na kita ni David, unsa ba ako? Because we can see right now, it is only by grace. Grasya lang yun sa Diyos, maigsoon. Likod o luyo sa itong mga kalapasan, kinsa man ta. Nga mahimong kabahin o kuna-una sa Diyos. Kinsa man ta para tawgon sa Diyos. Unsa may ato nabuhat, sinong tawgon ta. Unsa ato nabuhat, aron nalagaron na to ang Diyos. But it is God's grace that we are saved. You can see now, si David maigsoon, nausap ang iyang konsepto maigsoon. And David came, sat before the Lord, and said, who am I? Kinsa man ko? Wala maigsoon, ang tinuod nga napadagan sa mensahe maigsoon, di gina maburot. Hallelujah, amen. He's going to be humble. Nakita niyo maigsoon ang duha ka cherubim in the presence of God? Gitabunan nila ilang naong maigsoon, symbolizing humility, ilang humility. Amen, ang ilang naong maigsoon is humbleness and reverence. Pero maigsoon, ang tulo unom nila ka mga pako maigsoon. Amen, ang duha nagtabon silang naong, symbolizes reverence, pagrespeto sa Dios. Ang tiil, humility. Pero maigsoon, ang pako nga nasa tunga. Amen, iyon ang propeta sa Dios. But they are in action. Nagpaubos. Amen? Nay pagkapasanon niya kinaiya. Ano na yung pagrespeto sa pulong sa Diyos pero makitaan po nimo nga nagapamuhat kini na action. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Kaya makitaan maigsoon sa imong lihok kung asan maigsoon ang imong kapadayagan kung kinsa ang Dios sa imong panahon. Hallelujah. Ramegson, and what is mine house that thou hast brought me hitherto? Unsa na niya akong balisa? Ikaw nagdala kanako ningon niyang kahimtang, verse 17. And yet this was a small thing in thine eyes. Og kini mao'y usak ka jutay butang sa imong mga mata. Yun sa, O Dios, apan ikaw namulong mahitungod sa balay sa imong alagad sa usak ka dugayng panahon nga umalabot nga nagtagad kanako sama sa kahimtang sa usa ka tawo nga halangdon, O Jehovah. Verse 18. What can sa nga unsay ikapamulong pa ni David kanimo? Mahitungod sa dungog nga gibuhat alang sa imong alagad. Muna maigsoon kung imong masabot maigsoon unsa nga klase nga dungog, unsang klase nga kahimtang ang gibutang sa Dios diya kanimo. Muna na niyo maigsoon for 7 billion na gud karon maigsoon ang mga tao. For 7 billion ka mga tao karon maigsoon, ikaw pa isa sa mga tao nga gipili sa Dios. Og dili lang maigsoon nga gipili. Amen? Gitawag pag yun, may sunog, tanong yung gitawag, iya pag yung gimatarong. Nganong namatarong ka, tungod kay kabahin na sa pagtawag sa Diyos diya kanimo. Kaya wala gitawag sa Diyos nga wala mamatarong. Tama ba? Mabitaw na in the Bible, may sunog, the heroes of faith, balik-balikon yun ako ni Hebrews chapter 11, kanang mga tao nga ipang-mention diya, mga daw tana. Si Noah palahubog, si Moses may son nga. Daghan may son, pero it is not the man, i-qualify niya ang kagulingon aron tawagon siya sa Diyos. Unsay nahitabo? It is God who will qualify the call. Kung tawagon ka sa Dios, siya maigsoon ang maghinay kanimo. Siya ang magmatarong kanimo. Siya ang magbalaan kanimo. Pero di ka mamatarong o di ka mabalaan, hangtod nga dili mo makuha nganong gitawag ka sa Dios. That's why sa itong panahon, aduna gi unfolding maigsoon na opening of the seals. Because by the opening of the seals, nakita nimo ang una-una sa Dios. Nakita nimo nga imong ngalan na sulat ng daan sa wala pa matukod ang fundamentos kalibutan. Di ka pareha sa uban maigsoon nga nanganday pag Ginoo. Kami naghahangyo kanimo nga ang among mga ngalan isulat unta nimo sa papan sa libros kinabuhi. We are not like that. Di ta mo sa Ginoo nga isulat atong ngalan. Nangalagad ka kay nganuman ang imong ngalan na sulat ng daan. Hallelujah, praise the Lord. The book, the name that was written in the book before the foundation of the world. That's why wala pa gani maigsoon. Nakasala ang tao, ang Diyos, nagpatay na daan og kordero, bayad sa sala. Because in His mind, in His thought, naanay mga tao, nga makasala, apan makakaplag og grasya gimaya sa Diyos. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Mao na yung uban maigsoon, maingon sila, akong nasabot nga, ang propeta sa Diyos, nagsulti gid siya ani tungod kay, mauna. Kinahanglan, dili lang nga ang pagsabot ato maigsoon. Kinahanglan masabot nato nga ang Diyos, nagpadalag propeta, tungod kay ang propeta para na sa mga bride.
Hallelujah, that's why. That's why kuman maigsoon di sila kasabot because wala sila kabahin ni ini. Pero the true bride maigsoon nakaila sila nga ni propeta nga naman, the same as David. Dili niya makuha ang plano sa Dios ug kinsa siya. Sa hunahuna sa Dios, sa ikaw gikuha ko gikan ka sa pagkamagbalantay karnero karon tan-away mo kahimtang prinsipe ka na sa Israel. God is showing him kung kinsa sa sinugdanan ug asa ang plano sa Dios padung kay niya. Hindi lang kung asa siya padulong. Ingon bagid siya, bisan mamatay ka na pero pagkatukuron ko ang panimalay sa Dios para kanimo nga din maabot ang panahon bisan mamatay na ikaw niadto mo ang balaya magpuyo ka uban sa imong mga kaliwatan. Wala pa may tabo pero ang Dios nagpadayag na daan sa mga butang nga buhaton sa Dios ngadto sa kinabuhi ni David. Nakuha niyo Migson? Wala pa mabot Migson ang atong body change pero kabulutan nga na body change may tabo. Amen. Wala pa nato Migson makita ang Dios apan kabulutan Migson nga magighari ta uban kaniya Migson in the millennium. Because by what? Because God is unfolding to us dili lang ang nahitabo kanadto kaniadto. Di lang Migson ang iyang gipakita kanato okay. Akong amahan mo tayo si Brother Branham. Akong ikaulaw nga ako gikan sa pamilya nga Branham. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Naduwag po na ako Migson nagwali si Brother Vin Dayal isa. Ako po ikaulaw nga ako gikan sa pamilya nga Dayal. Kay insa, kay karon na ila ko na nga ako day dili pamilya ni ining maong pamilya, ako dili pamilya day ko gikan sa Dios. Because God is unfolding to us not just only our genealogy in His earthly journey, but our genealogy back before the foundation of the world. Amen. Tanaw Migson si Matthew, Mark, Luke dyan. Si Matthew, Mark, si Luke, ilang masaysay Migson ang kinabuhi ni Kristo sa pagkatao niya. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Pero pag-abot kang dyan, lahi si John, John is being typed to the bride. Pag-abot Migson ka dyan, ayun sa wala lang niya gisgutan si Kristo katong na tao sa unod. Ayun si John, John 1:1, in the beginning was the Word. Tanaw ang revelation ni John as an eagle. Gipangita niya Migson sa sinugdan kinsa si Kristo. Sa sinugdan si Kristo mao ang pulong. Pero ng propeta sa Dios, gikan pa nga wala pa miabot ang pulong, there is an eternal thought. That is a great intelligence. Kinsa tong thought Migson? The great Elohim, that great eternal spirit. Because kung wala pa dili mo gawas ang pulong kung walay nagunahuna niya na. That's why when John iyang ibalik Migson, gisubay niya ang kinabuhi ni Kristo, wala sa Mateo, insa si Ginoong Kristo na tao. Ano na yung mga tulo ka mga mago nagsunod sa bituon. Amen. Si Matthew Migson, naghisgot Migson sa hari sa Israel because lion, Matthew is typed to lion. Amen. Si Mark Migson is being typed to ox. Iyang hisgutan, sinulat niya ang mga paghagog, mga pag-antos ug serbisyo ni Ginoong Kristo. Si Luke Migson, ang kaalam ug kahibalo nga gi-impart sa Dios sa iyang earthly journey. Amen. Pero pag-abot kang John Migson, which is typed to the bride, an eagle anointing. Amen. Wala niyang isugdan Migson sa earthly journey. Yun sa, in the beginning was the Word. Layo kay Migson, nagiluparan Migson, di ka sinugdan. And that Word was made flesh. Gikan sa Word, yun sa, og walay mabuhat, tungod gikan kaniya. Ang tanang butang, gikan kaniya. O kining pulong, nahimong unod, ug ang unod, ipon ka nato. Dito na niya gipilila si Kristo Migson, John chapter 1, verse 14. Pero John 1:1, isa, in the beginning was the Word. Sinakutan niyo Migson, ang kalainan ni John, ikan kang Matthew, Mark, Luke. Nakuha niyo Migson, hallelujah, praise God. Because it is the same karon Migson sa itong panahon na ginapakita ka nato kung kinsa ta. Di lamang Migson sa itong genealogy sa itong pamilya, kundi back to the beginning kung kinsa ta sa hunahuna sa Dios. Before the foundation of the world. Hallelujah, praise the Lord. Mabito nang mingon Migson ang Bible. Amen. I am Jesus Christ, the root and the offspring of David. What do you mean by root? Sinugdanan, ugat. Ang offspring. Bunga kung unsang klase nga kinabuhi ang nasa gamot. Maura gyapon Migson nga bunga ang makita. Si Jesus Christ is from the root and the offspring of David. Nabalikan na ito Migson, kinsa ang root ug offspring ni David. Kabalo man tas genealogy ni David, no? Mubalik magina kang David. Jesus, David, 14th generation. Ikan kang David Migson, mubalik magina kang Boaz, tama? Ikan kang Boaz, mubalik magina kang Pares. Ikan kang Pares, mubalik kang Judah. Ikan kang Judah, mubalik kang Jacob. Ikan kang Jacob, mubalik kang Isaac. Ikan kang Isaac, mubalik kang Abraham. Ikan kang Abraham, mubalik Migson kang kinsa. Kang Shem, because God will dwell in the tent of Shem. Because in Genesis 1 to 5, gi-establish sa Dios ang duha ka klase nga bini.
Genesis chapter 4, binhi na ni Cain tanan. Lineage of Cain. Genesis chapter 5, the lineage of Jesus Christ from Adam to Seth. Sige ka nato, Megson, nakita na ni mo, Megson, ang binhi sa kasikwahian o ang royal seed of Jesus Christ. Hangtod nga may abot, Megson, kang Noah. Pag-abot kang Noah, yun siya, ang Diyos, ang kaaway, may gamit kang Ham. Pero yung na Diyos, I will dwell in the tent of Shem. So na niya, Megson, hallelujah, in the lineage, Megson, asagikan. Because ang Diyos, Megson, yung siya, I am the offspring, the root and the offspring of David, the Alpha and the Omega, the beginning and the end. Asa niya makita ang Megson si Jesus Christ? Hikan sa banay ni David. Hallelujah, praise God. Ato nang isgutan o niya, Megson. Kamay na lang. Asa na ganita? Verse, kutunan nato ng one chapter, Megson. Verse 19. O Lord, thy servant's sake, according to thine own heart, thou hast done all things, all this greatness. So, iyan ang Megson, nga na ilang Megson ang pagkabuntugan sa Diyos, nga nahimo diha sa iyang kinabuhi. In making known all these great things. May nga na, unta ta Megson, no? Natong pasidunggan ang Diyos, Megson, tungod sa iyang gipadayag ka nato, nga mga bantugan, mga butang, nga iyang gihimo sa atong mga kinabuhi. Pero di ba ito makita ni David, Megson, kung wala si Nathan nga nagpadayag, Megson, sa kung una-una o plano sa Diyos sa iyang kinabuhi. Hey, church! Nanginaot ko, Megson, nga itong pasalamatan, Megson, nga doon ay Nathan sa itong panahon, Megson, nga nagpadayag, Megson, sa una-una sa Diyos sa itong mga kinabuhi. Hallelujah. Amen. Verse 20. O Lord, there is none like thee, neither there any God beside thee, according to all that we have heard with our ears. 21. Ughain ang usa, kanasod, sa yuta nga sama sa imong katawhan nga Israel, nga giadto sa Dios aron lukaton ngadto kaniya alang sa usa ka katawhan. Tanaw, Megson? And the one that nations the earth is like thy people Israel, whom God went to redeem. Kasi purpose sa Dios? Miabot gid ang Dios, Megson, to redeem. Whom God went to redeem, to be His own people, to make thee a name of greatness and terribleness by dividing our nations from before thy people. Thou hast redeemed out of Egypt. Na redemption out of Egypt. Di ba sa itong panahon, Megson? Natay redemption out of Egypt. Unsa kanang redemption out of Egypt? We are called out people, gitawag ta sa Dios. Gipagawas ta sa Ehipto sa itong panahon. Ang pagpagula, the first stage of redemption, Megson, is justification. Unang ang Megson sa sa pagtawag sa Dios kanimo, iya kang matarungon. The first stage, Megson, nga iyang gimatarong ang katawhan sa Israel, iyang ipagawas gikan sa Ehipto. Because there are 3 stages of grace: justification, sanctification, baptism of the Holy Ghost. Gawas, Megson, sa Ehipto, hallelujah, sunod sila sa propeta nga si Moses, amen, gimatarong sila sa Dios. Pagtabok na sa pulang dagat, gimatarong, gibalaan sila. O ang katapusan, Megson, ang saad, Megson, ngadto sa Kanaan, nga mao ang bautismo sa Balaang Espiritu Santo. Mao ni ang bautismo sa Balaang Espiritu Santo, Megson, hallelujah, praise the Lord. Dili lang na mga paghilak-hilak, mga pagsagit-sagit, pagsayaw-sayaw. The baptism of the Holy Ghost, Megson, is a great fight of your faith. Usa ka dako nga pagig-away, Megson, yung pagtutungod kay sa diyang giposes nila ang Kanaan, wala sila, Megson, nagsayaw-sayaw, naghilak-hilak dito, Megson. Amen, nagpraising, no! They are in that great battle to possess the land. Na sila sa pagig-away aron makuha nila ang saad sa Dios diya kanila. Praise the Lord. That's why in this end times sa itong panahon karon, Megson, the baptism of the Holy Ghost is a great fight against flesh. Og sa mga espiritu, Megson, nga buot, Megson, nga mubabag aron makabot nimo, Megson. Mo na ingon ang propeta sa Dios. Ang gikahadlukan, Megson, sa yawa, dili, Megson, ang imong paghilak-hilak. Dili imong pagsayaw, dili imong pagdayig. Ang kahadlukan niya, Megson, sa diha nga madawat na nimo ang tinuod nga bautismo sa Balaang Espiritu Santo. Kay na nang panahon na wala na si kagahom sa pagbuntog kanimo. Wala pa hadlok ang yawa, Megson, kapila pa kami hilak, kapila pa kami ambak-ambak, wala na hadlok ang yawa niya na. Usa lang yung kahadlukan, Megson, nga wala na si gahom sa dihang ang tao makadawat ng tinuod nga bautismo sa Balaang Espiritu Santo. Kay wala na si kagahom niya na. Hallelujah, praise the Lord. May tinos kay ang imong katawhan nga Israel, imong gihimo nga kagulingong katawhan nga walay katapusan, ug ikaw, Jehova, nahimo nga ilang Dios. Ug karon si Jehova himua nga pulong sa imong ipamulong mahitungod sa imong alagad ug mahitungod sa iyang balay. Tanaw, sa iyang balay.
mahimong malig-on sa walay katapusan ug mahimo sumala sa imong gipumulong og himua nga ang imong ngalan mamalig-on sa pagapadakuon sa walay katapusan. Ingon si Jehova nga nagpanon nga mga panon sa mga Dios sa Israel, bisan usa ra ka Dios sa Israel, ug ang balay ni David nga imong alagad gipalig-on sa atubangan mo, tungod kay ikaw o Dios nagpakita sa imong alagad nga ikaw magatukod alang kaniya og usa ka balay. Busa mga kaplag ang imong alagad sa sulod sa iyang kasing-kasing sa mga pag-ampo sa atubangan mo. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Mani usahay maigsoon, usahay bisan tuod og nangalagad ta. Maabot sa panahon maigsoon nga maabot ka sa balay alampuanan, human og simba you are uninspired. Usahay marag man ko makontento wala man ko ng panalanginan. Why? Because you are not so prayerful. Sa kadaghan maigsoon nga influensya sa kalibutan maigsoon, usahay. Amen, usahay maigsoon kung unsa ang isulti sa laing tao kanato. Mao na maigsoon ang mga dikta sa atong kinabuhi. Kamantay ba muna maigsoon kung unsay madungog ninyo nga ginon sa ginisuro sa tao, apektado kayo mo? Kay ginatugutan ninyo sila nga ang ilang ginasulti mo'y magdumala sa inyong kinabuhi. That's why maigsoon, sa diyang bisag adunay mga panalangin ang Dios, dili na nimo appreciate. Nga naman, tungod sa mga butang maigsoon, because usahay nga pabeta sa Dios, mabiya na nimo ang imong gitawag nga prayer life. Mabiyaan na nimo maigsoon ang mga magpasalamat, kanang gitawag maigsoon nga, kanang gitawag maigsoon nga, kanang gitawag maigsoon nga, hallelujah, kanang quiet time. Wala ka na quiet time ba? Ay mong una-una, loaded na, pressure, trabaho, problema, amen, ambisyon, bisag unsa na lang maigsoon, hangtod nga maigsoon, moabot ka sa simbahan, or say mo uli, kagi ka sa simbahan, uninspired ka. No, marag, wala man. Because ang imong una-una maigsoon, wala na ka sa maigsoon sa pulong sa Ginoo. Ginatugutan nimo nga ang mga tao, mga istorya sa tao nga mga dikta sa imong kinabuhi. Pero yung propeta sa Dios, ingon siya, sama ni David. Wala ginagunahon na si David maigsoon kung unsang gisulti ni Saul. Sa iyang maigsoon. Ikaw magigdagsmag niya ng tawana? He is a champion. Bata pa to si Goliath. Wala na. Mangihaway ng tao. If you are to read the Bible, yun siya, the champion of Palestine. Pag mingon kitang champion maigsoon, di ilagay mo pa ito pag-apil niya. Pila na, kagubat maigsoon ang di-apilan niya ito. Hanas na siya itong mga pakig-away. Pero, ang Diyos maigsoon, nagsulti maigsoon. Si David wala magtanaw kung unsang isulti sa mga tao. Wagan niya sunuba maigsoon ang ipasulob siya ni Saul. Amen? Gisulayan ni Saul, pasulob nga. Sunuba niya ako akong baluti, ang ako ang sagang, ang ako ang bangkaw, gumita ni. Sa dihang gisulayan ni David maigsoon, di ko kalihok. Sigurado kong mapili din Amen? Mo na maigsoon, hallelujah, tipo ta ni David maigsoon, nga wala nato suluba maigsoon, ang doktrina, pagtulunan, huna-huna sa tao, may tungod sa itong kagulingon. Isulob na ito maigsoon kung unsa ang plano guna-una sa Dios sa atong mga kinabuhi. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Praise God. Mo ito maigsoon si Gideon, ang tanaw niya, parang ako man Ginoo, pati man akong payata. Pero kung ang Diyos nagtanaw ka na, you are a mighty man of valor. See? Nakita niyo maigsoon, lahi ang panglantaw sa tao sa panglantaw sa Dios. That's why maigsoon usahay kung unsa ang ginasulti sa tao, mo na mag-drive sa itong una-una. Mo na mag-influensya sa tuwa, mo na usahay maigsoon, kulang tas pagsalig. Usahay di tamalipayon, nga naman, ginatugutan nato nga ang laing tao, mo'y magdumala sa itong kagulingon nga kinabuhi. Dagamater kanunay ang ilang mga comment. Dagamater kanunay maigsoon, ang ilang mga istorya may tungod kanimo. Usahay di na magamater kung unsa ang imong nakita sa plano gunahuna sa Dios sa imong kinabuhi. Hallelujah, praise the Lord. That's why maigsoon si David maigsoon, girestore niya maigsoon ang iyang pagkamayan-puon sa Dios. But it says, and now, Lord, thou art God and hast promised this goodness unto thy servant. 27, now therefore let it please thee, bless the house of thy servant, that it may be before thee forever. And thou bless, O Lord, and it shall be blessed forever. Kabalo ta maigsoon nga kining panimalay nga gitukod, dili ni si Solomon ang nagtukod sa panimalay. Kaya katong panimalay nga gitukod ni Solomon maigsoon, hallelujah, praise the Lord, niabot ang panahon nga naguba na to. Tama. Pero kining ingon ni Jehova maigsoon ka David nga, tukuran tagag panimalay nga, nining panimalaya, makita ra nimo unya ang imong mga kanunuan. Nining panimalaya, makita ra nimo maigsoon nga kini i-establisar ko hangtod sa walay katapusan. And I am talking maigsoon, kining panimalay nga gitukod maigsoon, it is you and me. Ikaw kining gingharian sa Dios nga gitukod maigsoon. Hallelujah, nga wala nay pagkalumpag pa.
O ang nagtukod nini Megson, dili si Solomon, dili si David, kundi gikan sa banay ni David, mao si Kristo Jesus. Nga ang pundasyon Megson sa panimalay sa Dios. That's why ingon ang Biblia si Apostol Pedro, upon this rock I will build my church. Kinsa tong rock nga iyang isgutan? Kanang iglesia ni Kristo nga nagingon nga kami tong bato. Kami tinuod nga iglesia kay kanatukod yun mi sa bato. Moto yung ilang iglesia Megson gitukod yun nila pwede dako ang bato, gipatong yun nila ilang simbahan. That is physical. Nauna-una. Praise the Lord. Ang bato nga itong isgutan, Megson, is the rock, is Jesus Christ, the rock of revelation. Siya ang uluhang bato sa pamagaan. Wala Megson, ang tinuod nga iglesia, itukod yun, Megson, asa gitukod ni Kristo? Sa iyang mga pulong. Wala Megson, matukod ka, Megson, sa pagtulunan sa tao, dili gani nimo makita nga tinuod ang isulti sa tao, mapakan, malumpag, Megson, ang iyong pagtungan naman, nakaangkla ka, Megson, sa tao. Nadasig ka sa pagsimba tungod kay nakita nimo imong sister, imong brother, nadasig pud ka. Mawala na gani imong sister, maluya imong brother, maluya pud ka nga naman. Nakaangkla ang imong kadasig ngadto sa imong brother ug sister. That's why yung propeta sa Diyos, there are many believer who grows in the church but never grow in Christ the word. Nitubo sila sa iglesia pero wa sila mitubo kang Kristo. Kinahanglan mo tubo ta diha Megson kang Kristo Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Nga diin, hallelujah, diha kaniya ang saad sa pag-establisar sa ginangian sa Dios. Ikaw ug ako na Megson. Hallelujah, praise God. I would like to open the Bible Megson aron makita lang nato Megson to establish the lineage. Because we become seed, dili Megson kang Abraham. By seed, because of the faith of Abraham, pero we become seed, ingon ni Apostol Pablo tungod kay kita adunay pagtuo kang Kristo Jesus. Kay si Kristo Jesus gikan sa banay ni David. O nagsaad si Kristo Jesus sa banay ni David nga, adunay imong anak nga magtukod sa panimalay o kini nga panimalay mahimong wala nay pagkatuba. Wala nay pagagumog nini. O ako kining i-establisar sa walay katapusan, kinsa yang isgutan? Si Kristo may magtukod Megson. Namatay si Kristo apan, hallelujah, adunay mga kinabuhi nga nagpabilin, tama? Because it is seed by resurrection. Hikan ka Apostol Pablo, namatay si Pablo, misulod si Iranios, si Columba, si Martin. Namatay si Martin, misulod si Luther. Nawala si Luther, misulod si Wesley. Hangtod Megson nga napurma ang maong lawas ni Ginoong Hesus Kristo. Amen? O pagabot itong panahon Megson, napurma na ang lawas, minaog na ang ulo, aron mausa na ang lawas ug ang ulo. Nga mao si Kristo ug ang iyang iglesia. Muna karon kinausan naman ta sa ulo kung unsa ang isulti ni Kristo, ang lawas Megson obligado nga magasulod nini. Tungod kay mao kani ang tinago nga sa ang ulo mao si Kristo ug ang lawas mao ang iglesia. Hallelujah. Mo na Megson ang tinuod nga naminyo daghang Kristo, ang tinuod nga adunay pagtuo will produce submission to the word. Hallelujah. Ako lang i-establisher kaninyo Megson. Hallelujah. Let's read Matthew chapter 2. 1-16. Ayun ang Bible makes on the book of Revelation. Ayun siya. I am the root and the offspring of David. Kinsa nagsulti ng I am? Si Kristo na. It was Jesus Christ himself siya. Ako ang root. Gamot. Muna siya, ako ang alpha. Kulang na lang sa mga alpha. O ako ang omega, ang bunga. Gikan sa banay ni David. Sinugdanan og katapusan. I am the root and the offspring of David. Sugod ta sa 1-16. In Matthew chapter 2, this is the genealogy. Nganong na-establish nun Megson ang genealogy Megson ni Judah? Because Judah is a lion, tama? Ingon ba na Matthew is being typed to lion. Si Mark is being typed to ox, Luke is being typed to the face of man, and John is being typed to the eagle. In the four gospel, adunay duha, Matthew, Mark, Luke, John. Center of the Bible. In the book of Revelation, in the throne of heaven, adunay upat ka beast. Itawag niya lion, the face of man, the ox, and the eagle. Pag-abot sa Matthew, yun siya, Matthew, Mark, Luke, John, mao na siya isa. Si Matthew type, mao gihapon na ang leon. Ang ox, si Mark. Ang face of man, si Luke, unya, si John, ang type sa eagle. Pag-abot sa book of Matthew, ang naglingkod sa trono, ang nasa taliwala sa Garden sa Eden, mao ang kahoy sa kinabuhi. The tree of life is Jesus Christ himself.
And there are 4 cherubims. Cherubims maigsoon ang tanaw sa Book of Genesis, pero pag-abot sa Book of Revelation, maura nga cherubims ang narito. Matthew, Mark, Luke, John, face of man, lion, eagle, ox, and face of man. Managlahi lang ang mga pangalan na maigsoon, pero maura na. For anointing. Sa trono sa Dios adunay upat. Sa garden sa Dios na si Kristo na upat sa iyang trono. Sa pag-abot ni Ginoong Kristo adunay 4 pillars na maigsoon, Matthew, Mark, Luke, John. See, nakuha niyo maigsoon? Hallelujah, praise the Lord. Pero pag-abot sa Book of Matthew, walay lain nagsaysay sa banay sa kaliwatan ni Jesus Christ, mao maigsoon si Matthew, because si Matthew is being typed to lion, o si Dios si Kristo gikan sa banay ni Judah. That's why makita nimo ang genealogy ni Jesus Christ in the Book of Matthew, because Matthew symbolizing lion. And lion is the mauna maigsoon ang bandana o ang flag maigsoon ni Judah. Hallelujah, praise the Lord. Yun sa maigsoon, when Jesus born in Bethlehem, Herod King, Jerusalem. 1-16. Chapter 2 na. Sige na, saka na. 3 man siguro. I-try na sa 3. 3 or 1. Sorry. Ako lang establish sa inyo ha, maigsoon, okay. Matthew 1, sorry. Ano na, Matthew 1. Tanaw maigsoon, giyon sa maigsoon paghatag ang now, pag mingon kay tag genealogy, marabag nahitabo sa among pamilya karon, no? Nga kinahanglan matrace ang genealogy kay walay lain makapanunod kung unsa ang nasa mo ang mga lolo, gawas kon kabahin ka sa iyahang mga binhi. No? So karon di ta pwede manunod sa kabutang nga dili ta kabahin sa ilahang kaliwatan. Amen. So muna maigsoon, kung mingon ta nga nayuta ang ayon, kung di apelido nimo, kung di ka kabahin sa yuta nga ayon, di gid mo to maklaim kung unsang kang ayon. Amen. Kung unsa ang nasang di po mo kuan maklaim kung dili ka kabahin sa banay. No man maigsoon. So karon maigsoon dili nato maangkon ang mga saad sa Dios kung kita mismo nagduha-duha nga kabahin pa kita, banay pa kita ni David. Amen. Dili pwede maigsoon nga tama ni Tamar ba nga di sa gusto nga mabot ang panahon nga mahimong bastardo ang iyang anak. Siguraduhon gyud niya nga dili pwede maigsoon nga dili maka-claim niyang anak nga naman kabalugid siya og nasa ebidensya kung kinsang klaseng anak og kinsang anak ang iyang igunitan. Ug kinsang nga binhi. Hallelujah. Tanawa, the book of generation of Jesus Christ. Kinsa daw generasyon? Henerasyon kuno ni Ginoong Kristo. O tanawa niyo maigsoon ang iyang unang first heading. The son of David. Gikan kang David layo kag yadtuan. The son of Abraham. Gikan kang David, gibalik, son of Abraham. Pero pag-abot rin Megson, tanawa Megson. Kaya nga naman, yun sa, gikan kang Abraham, nanganak siya kang Isaac. Gikan kang Isaac, nanganak kang Jacob. Gikan kang Jacob, bigat Judas and his brethren. And Judas bigat, kining Judas sa gisgutan rin Megson, si Judah na. Judah. Kabalo man ta Megson, gikan kang, di ba gikan kang Isaac Megson, dili biya si Judah lang ang nigawas. Daghan ba ya? Pero tanaw natin Megson, kay ang ginatrace karon ang genealogy ni Jesus Christ. Hey, church. Ang anak ni Jacob 12 ka buok. Pero ang atong ginatrace karon ang genealogy ni Jesus Christ. That's why wala na mention si Levi, wala na mention si Reuben, wala na mention si Zebulon. Ang gi-mention directly si Judah. Nakuha ninyo? Si Judah ang directly Megson. That's why sa first coming, ato makita Megson, dito kang Judah, kapares. Second coming kang Boaz. Third coming kang David. To redeem, to claim, and to reign with his bride. David, kingship. Amen? Ang pag-abot kang komisyon, lamb. Ay, kang katong kapares, lamb, redemption. Son of man, Megson, an eagle. To claim. Hallelujah, praise the Lord. Muna Megson, may abot Megson ang inahang agila. Aron pakitaon ka nga, dili ka diha sa mayong kural, sa mga manok. Pagawson ka Megson sa mga kural.
Yung sa Megson. And Judas bigat, kining Judas, dili ni si Judas Megson, Judah nang gisgutan ni Megson. And Judah bigat Pares, tanawa? And Sarah of Tamar. Sa ato na isgutan, Genesis chapter 38. And Pares bigat Isron, Isron bigat Aram. Atong tanaw na Megson, 5 na kabuk. Gikan ni Aram bigat Aminadab. Si Aminadab, nanganak kang Naason. Kinsa ni si Naason? Mao ni ang naminyuan ni Rahab. Hey, genealogy itong isgutan. Si Naason ang naminyuan ni Rahab. Gentile. And Naason bigat Salmon. And Salmon, mao ni Megson ang nanganak kang Boaz nga naminyo kang Rahab. And Boaz bigat Obed. O si Obed Megson ni gawas tungod kay nagminyo si Boaz ug si Ruth. O si Obed Megson nanganak kang Jesse. O si Jesse adunay 8 ka mga anak. Kabalo ba mo na 8 ka anak si Jesse? Pero Megson ang gimension si Obed, Jesse, and Jesse bigat David because ang atong ginapangita ang lineage of Jesus Christ. Si David, 8 ka mga anak ni David. 8. Pero ang 7 na isguti. Gidiritso kang David kay nga naman didto Megson nagasunod Megson ang kinabuhi nagasunod Megson didto mao nga kaliwatan Megson. Tara Megson, gikan kang David Megson nanganak sa Megson kang Solomon. Di ba napilaing anak si David? Pero si Solomon ang gisgutan. Gikan kang Solomon Megson niabot kang Reyes bigat Rabuam. The first, nagsunod nga hari, Megson kang David sa Israel. Sa Pikas, amen, si Jeroboam. Pero doon si Rabuam. Hey, church, dili ni bago sa inyo, ako na nangisgutan. Ato lang balikan, Megson. And Abeya bigat Asa and Asa. Bigat Josaphat, and Josaphat bigat Joram, and Joram bigat Uzias, and Uzias bigat Jotam. Amen. Abot si Ixias bigat Manases, and Manases bigat Armon, and Amon bigat Josias, and Josias bigat Amen. Jeconias, and then begat the time we were carried away to Babylon, verse 12. And after they were brought to Babylon, Jeconias begat Salatiel, and Salatiel began Zorobabel. Kinamdum ni Zorobabel, Sagaraya. Ang Diyos nag-istorya kaniya, Zorobabel, tukuron mo ang akong panimalay. Dili pinagi sa mong kusog. Dili pinagi sa imong gahom, kundi pinagi sa akong espiritu. Hallelujah, praise the Lord, amen. And Asor bigat Sadok, and Sadok bigat Akim, and Akim bigat Eliod, and Eliod bigat Eleazar. And Eleazar bigat Matam, and Matan bigat Jacob, and Jacob bigat Joseph. Dili na Megson, si Joseph nag-establish sa Megson, and Joseph the husband of Mary, to whom was born Jesus, who is called Christ. Asa gihatag niya ang Megson ang sugod? From David to Abraham. Abraham, Isaac, to Jacob, to Judah. Luke, in the book of Luke, Asa tanawon nang ganiha? Gikan kang David, ngadto kang Abraham. Tama? Gikan kang Abraham, padulong kang Ginoong Kristo. That's why Megson, kung maghiskot ta Megson sa atong pagka-iglesia, gisugda ni tanan Megson ni Ginoong Kristo sa krus sa Kalbaryo. Amen. Sadang namatay siya, that's why nigawas Megson ang tulo ka elemento. Tubig, dugo, o kinabuhi. Kay nawala man to diyang lawas sa panang espiritu, gihatag niya ngadto sa iglesia, kanya itong panahon na nagsugod na ang Dios og pagtukod sa iyang iglesia, nga iyang isaan ngadto kang David. Nga magatukod ako og iglesia gikan sa imong anak. O kini nga iglesia kini nga panimalay. Pagatukuron ko og ang himaya sa Dios magauban ini hangtod sa walay katapusan. That's why ang Dios gikan sa Pablo, Irenaeus, Luther, hangtod sa itong panahon. Karon humana ang balay sa Dios. Tama? Ug ang plano sa Dios dinhi Megson iya na ning gipuy-an. O kining balay Megson nga iyang gipuy-an Megson, haleluya, iyang Megson nga gihuman, mao kini nga klase nga panimalay iyang ubanon ngadto sa paghari sa millennium. Hallelujah, praise the Lord. That's why ingon sa dinhi Megson. Sige. Luke chapter 3. Chapter 3. Dito to sa verse 31. Para lang makuha lang nato Megson ang 31. Ata na usab ganiha. Si David ngadto kang Abraham. Pero gikan kang Abraham, gisugdan kang Isaac, hangtod nga naabot kang David. Ang last
Amen. Nga nakaanak kang Jacob, nga nakaanak kang Jose, nga si Jose nga naminyo kang Maria, nga natawag ikan si Kristo, nga gitawag natawag si Jesus, nga gitawag og Kristo. Diri Megson, tanawa Megson. Mga anak ni Milea, nga anak ni Mena, nga anak ni Matata, nga anak ni Nathan, nga anak ni David, nga anak ni Jesse, nga anak ni Obed, kini baliktad. Ganina, gikan kang Abraham, padulong kang Jesus Christ. Nagkuhan ni Megson? Amen? Karon kini Megson, baliktad. Gikan na po ni Megson kang David, paatras na. Back to the book of Genesis. Gina kang David, balik Megson kang, sumunod ko ha, gikan kang Abraham, padulong kang David, David padulong kang Kristo. Kini karon gikan kang David, dili na balik dito kang Boaz, kundi atras na, balik Megson. Tanawan ninyo. Which was the son of Jesse, which was the son of Obed, which was the son of Boaz, patras, which was the son of Salmon, Naason, which was the son of Abinadab, which was the son of Pares, which was the son of Judah. Paganiha pa anak ta, karon na, Judah na. Atras. Which was the son of si Judah, anak ni Jacob. Which was the son of Isaac. Pero kamulo ta si Isaac, na adunay duha ka anak, tama? Si Esau ug si Jacob. Pero kamulo ta nga ang birthright o ang kinabuhi sa Dios wala niya gihatag kang Esau. Kaya sa si Esau akong ikadumtan apan si Jacob akong gihigugma. It talks about predestination. Yung sa Apostol Pablo, napasatiyan maigson si Jacob ug si Esau. Pero ang Dios nagtanaw, nasuko na sa daan kang Esau. Wa pa matao. Ang Dios nasuko na daan kang Esau. It proves that there is predestination. Na nagipiling daan ang Dios, maigson. Si Jeremiah. Amen? Sadang namulong ang Dios sa inahan ni Jeremiah. Si Jeremiah, ikaw, anapa sa tiyan mo, sa imong inahan. Gitudlo ko na ikaw nga may mong propeta ko. See? Wa pa na tao si Jeremiah. Pero ang Dios, nag-ila na, o ikipagitan niya, maigson nga, si Jeremiah, propeta sa Dios, napa sa tiyan, maigson siyang inahan. Hallelujah, praise the Lord. Muna maigson ang imong pagkabinili, wala pa ka maigson. Naning kalibutan na. Naapa ka sa una-una sa Dios, maigson, gipili ka nilang daan. Hallelujah. That's why ingon sa Megson in Paul, in Ephesians, you're already blessed in Him before the foundation of the world. Gipanalangin na natatang daan niya. Dito pa sa wala pa matugod ang fundamentos kalibutan. In Him, kaginsa in Him, kang Ginoong Kristo. Hallelujah. Jacob, Abraham, gikan kang Abraham, tanawin yung Megson, which was the son of Tara. Atras na. Si Abraham, anak ni Tara. Which was the son of Nakor. Which was the son of Saruk. Which was the son of Ragu, which was the son of Palek, the son of Heber, the son of Salah, which was the son of Cainan, which was the son of Apaksad, which was the son of Sem. Tanawa? Tulog ka mo anak maigsoon ni Noah, si Ham, si Sem, o si Japet. Pero maigsoon, tanawa maigsoon, asagikan si Abraham. Asagikan si David. Dito kang Sem. Which was the son of Sem, which was the son of Noah. Yeah, si Noah, anak ko ni Lamek. Si Lamek, which was the son of Matusalah, the oldest person in the Bible, which was the son of Enoch. Si Enoch, the seventh from Adam, katong nasakgaw Megson, Enoch walked with God. Amen, hallelujah. O si Enoch Megson, na anak, si Enoch, anak ni Jared. Si Jared Megson nga anak ni Mahalil, which was anak mo ni Cainan, nga anak mo Megson ni Enos, which was the son of Seth. Si Seth, which was the son of Adam. Dili lang tatataman. Pero na ba? Adam, which was the son of God. So, gikan kang Adam, gikan kang Apaksad, gikan kang Noah, gikan kang David, gikan kang Abraham, gikan kang Judah, gikan kang Pares, gikan kang Boaz, gikan kang Jacob, hallelujah, gikan kang David, hangtod kang Obed, hallelujah, hangtod nga mabot kang Jose, hangtod kang Jesus Christ, kanang tanan maigsoon nakasilyo tanan kay kilang tanan, gikan sa usara nga banay, gikan sa hunahuna kay kilang tanan, gikan kang Adam, padulong kay silang tanan, gikan anak sa Dios. Then how we become part of that family?
We become part of that family because we believe Jesus Christ. Nahimutang binitungod sa itong pagtuo diha kang Ginoong Jesus Kristo. That's why katong nakaila og gidawat si Ginoong Kristo, we become part of the seed of Jesus Christ. That's why karon maigsoon kita ang itudlo. Amen. Diha maigsoon sa kasulatan nga tukuron sa Dios ang iyang panimalay. Kinsa iyang panimalay? Kining 7 church ages nga mga pinili sa Dios. Amen. Sa itong panahon karon nga diin himuon niya nga panimalay nga walay katapusan. Kaya ang tanan gitukod maigsoon nga literal nga mga balay maigsoon, puro to nga guba. Puro maigsoon ipangguba sa mga tao. Pero kining gihisgutan ni Ginoong Kristo sa pagpumulong niya ka David, kanang nga klase nga panimalay. Maabot niya ang panahon nga ikaw mamatay, mapugdan, mawala imong kinabuhi, kadtong imong mga kaliwatan, makita rin nimo unya nitong dapita. God is talking about the future home. Tuo ba mo maigsoon nga kamo ang panimalay sa Dios nga iyang gitukod maigsoon? Hallelujah, praise the Lord. Amen. Hallelujah. Let's all stand. Nindog ta. Hallelujah. Let's sing the song. Hallelujah, praise God. The Most High God. Hallelujah. Men, sabto na ito na kayo mga kanta maigsoon, no? Kay ang atong kinabuhi karon is just a prophecy of Jesus Christ when He talked to David. Sa lang nagplano si David nga tukuran niya ang Diyos ng balay. Isa dili. Ako ang magtukod ng imong balay. And you are that house. May nagtukod sa Diyos ng Diyos. Another wilderness, you have transformed.
Amen. Another paradise you have performed, And we are your hands, God bless you, Brother Joshua. your feet, with your body you have